Magandang gabi po o araw sa inyo. Ako po si Lourdes, taga Samar. Isa po ko sa mga nakasaksi ng isang kakaibang pangyayari dito sa amin noong taong 1994 sa isang maliit na baryo na kung tawagin ay San Pablo. Isang liblib na lugar sa dulo ng bayan sa may bahagi ng Samar. Ang kwento kong ito ay tungkol sa isang dalagang tendera ng isda na sa unang tingin ay isang simpleng babae lang, pero may tinatagong lihim na hanggang ngayon hindi ko pa rin makakalimutan. Noong panahong yon, simple lang ang buhay sa amin. Karamihan sa mga lalaki ay nangingisda, habang ang mga babae naman ay nagtitinda ng isda sa palengke o kaya sa kalsada. Isa sa mga kilalang tindera noon ay si Angela. Dalaga pa siya, mga 21 o 22 taong gulang. Tahimik, mahinin at laging nakangiti. Kung makikita mo siya, iisipin mong isa lang siyang ordinaryong babae. Pero may kakaiba talaga sa mga mata niya. Parang laging matalim ang tingin, lalo na kapag gabi. Araw-araw makikita si Angela sa tabi ng kalsada. May maliit na mesa at palanggana ng mga isdang bagong huli. Madalas siyang kasabay ni Jerry at Noel, dalawang magkaibigan na mga kabataang mangingisda. Si Lucas naman, pinsan ni Jerry, ay madalas ding sumasama sa kanila kapag nagbebenta ng huli nilang isda. Magkakaibigan silang apat dahil sa pagiging magaan ni Angela sa pakikitungo. Mabilis siyang nakapalagayang loob ng tatlo. Pero kahit ganon, may mga bagay silang napapansin na hindi nila mapaliwanag. Isang gabi, pagkatapos ng isang araw ng pagtitinda, nagkayayaan sina Jerry at Noel at Lucas na mag-inuman sa tabing dagat. Niyaya din nila si Angela, pero tumanggi ito. "Hindi ako pwedeng sumama. May asikasuhin lang ako mamayang gabi," sabi ni Angela sabay ngiti. Pinilit pa siya ni Noel. "Ano ba yung asikasuhin mo? Gabi na oh. Baka nobyo mo yan ha?" Sabay tawa nito. Ngumiti lang si Angela pero may kakaibang ngiti iyon. Parang may tinatago. Pagkatapos nun, naglakad siya palayo, papunta sa madilim na daan, papasok sa kakahuyan sa may likod ng baryo. Walang ilaw doon, kaya nagtataka itong si Jerry. Bakit kaya palagi siyang dumadaan doon tuwing gabi? Tanong niya. Ewan ko, pero sabi ni Aling Sean, nakita daw niya minsan si Angela na galing sa may sapa bandang hating gabi. May dalang basang palanggana. Basang palanggana? Bakit naman? Hindi niya raw alam pero sabi niya parang may dugo. Nagkatinginan silang tatlo. Natawa si Noela. Baka naman nasugatan. O kaya may tinapon lang na isda. Wala yan. Pero kahit pa sabihing biro lang yun, hindi na nawala sa isip ni Jerry ang nakita niyang paglalakad ni Angela sa dilim. At nang gabing yon ding mismo, may kakaibang nangyari. Bandang 12:00 ng gabi, habang naglalakad pa uwi si Lucas galing sa bahay ng kanyang pinsan, may narinig siyang sigaw galing sa direksyon ng sapa. Isang matinis na sigaw ng babae, pero hindi normal, parang halong iyak at halakhak. Napahinto siya dahil mausisa. Sumilip siya sa may likod ng mga punong saging. Sa liwanag ng buwan, may nakita siyang anino ng isang babae na nakayuko sa lupa. Daan-daan siyang lumapit at doon niya nakita si Angela. Naka-squat sa tabi ng patay na baboy. Kinakain nito ang laman ng hayop gamit ang sariling kamay. Napatakip ng bibig si Lucas. Pinipilit niyang pigilang mapasigaw. Nang sandaling yon tumingin si Angela sa direksyon niya. Nakita niya ang mga mata nito. Mapula, kumikislap, at ang bibig ay may bakas ng dugo. Agad siyang tumakbo pa uwi, halos madapa sa takot.
Hindi niya alam kung anong gagawin kaya kinabukasan, dumiretso siya kina Jerry at Noela. Hindi ako makatulog, pre. Si Angela, nakita ko kagabi may kinakain siyang baboy. Buhay pa ata yung hayop. Anong kamo? Anong sinasabi mo? Totoo, pre. Nakita ko mismo puno yung dugo yung bibig niya at mukha niya. Para siyang para siyang aswang. Natahimik si Jerry. Baka naman nagkakamali ka lang. Hindi mo ba sinigurado kung siya yun? Siya yun, Jerry, siya yun. Yung suot niyang blusa, yung palda pareho sa suot niya kakahapon. Halos mabulol-bulol nitong sabi. Hindi na nakasagot si Jerry. Simula noon, nag-iba na ang tingin nila kay Angela. Pero kinabukasan, parang walang nangyari. Dumating ito sa palengke, nakangiti pa rin. Nagtitinda ng isda na parabang walang kakaibang naganap. Lumipas ang ilang araw. Napansin ni Jerry na palaging tumatambay si Angela malapit sa pwesto niya. Jerry, gusto mo bang tulungan kitang maglinis ng lambat? Tanong nito minsan sabay ngiti. Medyo naiilang si Jerry pero pumayag na rin. Habang naglilinis sila, napansin niya ang mga kuko ni Angela. Mahahaba, matutulis, parang kuko ng hayop. Angela, bakit parang hindi mo pinuputulan yung kuko mo? Ngumiti lang ito. Mas madali kasing maghiwa ng isda kapag ganito. Sagot ng dalaga. Pero sa ilalim ng liwanag ng araw, napansin ni Jerry na may kakaibang kulay ang balat ng dalaga. Parang may bahid ng abo at malamig sa tuwing nagkakalapit sila. Ang misteryosong pagkamatay ng hayop. Isang gabi, nagising ang buong baryo sa mga alulong ng aso. Kinabukasan may mga bangkay ng manok, baboy at kambing na natagpuan sa likod ng mga bahay. Walang dugo. Ang mga hayop, tuyong-tuyo, parang sinipsip lahat. May aswang. Kailangan maglagay tayo ng bawang at asin sa paligid ng bahay. Simula noon na, takot ang bumalot sa baryo. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, si Angela ay kalmado pa rin, parang walang pakialam. Ang mga tao dito ang hilig maniwala sa mga kwento, sabi niya kay Jerry. Baka meron lang mabangis na hayop, hindi naman totoo yung mga aswang, dagdag pa ng dalaga. Pero habang sinasabi niya yon, napansin ni Jerry ang pagdulas ng dugo mula sa gilid ng labi ni Angela. Angela, may dugo ka sa bibig. Mabilis itong pinunasan ni Angela gamit ang dulo ng kanyang damit. Kanina pa yan. Nasugatan ako habang nagbubukas ng isda. Pero alam ni Jerry, hindi iyon dugo ng isda. Ilang araw lang ang lumipas. Hindi na nagpakita si Noel. Huling nakita siyang buhay ay noong gabing nag-iisa siyang umuwi galing sa bahay ni Jerry. Nang sumunod na araw, nakita ang bangkay niya sa gilid ng kakahuyan. Walang sugat, pero maputla at tuyong-tuyo. Parang wala nang dugo sa katawan. Ang buong baryo ay kinilabutan at sa gitna ng lamay may isang taong dumating. Si Angela. Nakangiti pa rin siya, nakaputing bestida at habang nakatayo sa tabi ng kabaong ni Noel, napansin ni Lucas na tila naglalaway ito. Lumapit siya kay Jerry at bumulong. Hindi mo ba nakikita? Kanina pa siya nakatingin sa leeg ni Noel. Tahimik lang si Jerry. Hindi na siya makapaniwala sa mga nagaganap. Ngunit sa likod ng lahat ng yun, alam niya may kinalaman si Angela. Nang matapos ang libing ni Noel, hindi na naging pare-pareho ang takbo ng buhay sa baryo. Lahat ng tao may takot, lalo sa tuwing sasapit na ang gabi. Ang mga bata pinapauwi bago lumubog ang araw, at ang mga lalaki ay laging may dalang bolo o itak kahit pa simpleng pag-ihi sa likod ng bahay. Ako mismo, hindi na rin mapakali kasi ilang araw matapos mamatay si Noel, may mga bagong kwento na naman. May alagang baboy raw ang biglang naglaho at may nakita na lamang na anino sa may sapa.
Si Jerry halos hindi na kumakain. Naisip ko, kung si Angela talaga ang may gawa ng lahat ng to, kailangan may paraan para mapatunayan. Sabi ni Jerry sa akin noon. Tahimik lang ako. Alam kong malalim na ang iniisip niya. Mula nang mamatay si Noel, palaging nagmamasid si Jerry sa bawat kilos ni Angela. Kapag dumaraan ito sa kalsada, sinusundan niya ng tingin. Kapag bumibili sa tindahan, pinagmamasdan niya kung anong oras umaalis. Isang gabi, kinausap niya si Lucas. Pre, kailangan nating alamin ang totoo. Hindi pwedeng puro hinala lang. Teka, anong plano mo? Simple lang, sundan natin siya mamayang gabi. Tuwing alas 10 umaalis yan, di ba? Tumango si Lucas. Sige, pero kailangan natin mag-ingat. Kung totoo yung iniisip mo, delikado yan. Sagot ni Lucas. Nang gabing yun, madilim at walang buwan. Ang mga alitap-tap lang ang ilaw sa paligid ng kakahuyan. Nakita nilang pumasok ito sa daan papunta sa may sapa. May dala itong sako at isang basang palanggana. Pre, yun na yun. Bulong ni Lucas. Nakakubli sila sa likod ng mga puno. Pagdating ni Angela sa tabi ng sapa, ibinaba niya ang dala. Saka umupo. Maya-maya, nagsimulang lumamlam ang paligid. Parang humina ang hangin at may amoy na kakaiba. Parang nabubulok na karne. Lumapit si Angela sa tubig at nagsimulang humuni ng mahina. Parang may inaawit na dasal. Unti-unting nagbago ang kanyang muka. Ang mga mata niya ay naging mapula at ang mga kuko lalong humaba. Napatakip ng bibig si Lucas pero hindi niya napigilang gumawa ng ingay. Napalingon si Angela. May tao, sabi niya sa malamig na tinig. Mabilis silang umatras pero nahuli pa rin sila ng tingin nito. Jerry? Sabi ni Angela at kahit sa dilim, malinaw ang ngiti niya. Matulis, puno ng dugo. Tumakbo silang dalawa, halos magkasabay ang tibok ng puso at tiyapak. Hindi na sila lumingon. Nang makarating sila sa kalsada, hingal na hingal si Jerry. Totoo nga, Lucas, aswang siya. Kinabukasan, ibinalita nila sa mga matatanda ang nakita nila. Si Kapitan Tomas, isang matandang lider ng baryo, hindi agad naniwala. Kung totoo man yan, kailangan natin maganda. Maglagay ng bawang sa paligid. Mag-usap tayo mamayang gabi. Ang buong baryo ay nagkandatakbuhan para maghanda ng mga bawang, asin at mga buntot pagi na sinasabing panlaban sa mga aswang. Habang abala ang lahat, si Angela ay tahimik lang na nagtitinda pa rin ng isda sa gilid ng daan. Walang takot, parang walang naririnig. Hapon noon nang lapitan ni Jerry si Angela sa pwesto nito. Angela, may gusto lang akong itanong. Ngumiti si Angela. Ano yun? Totoo bang lumalabas ka gabi-gabi? May nagsasabi kasi. Naputol ang salita ni Jerry nang biglang humigpit ang tingin ni Angela. May problema ba kung lumalabas ako? Wala naman. Gusto ko lang malaman kung ikaw ba yung nakita nila sa may sapa. Tahimik lang si Angela ng ilang segundo bago siya muling ngumiti. Kung natatakot ka, huwag ka na lang lumapit sa akin, sabi ng dalaga. Pagkatapos ay naglakad itong palayo, dala ang mga isda. Habang nakatalikod ito, napansin ni Jerry na sa bawat hakbang nito parang may bahagyang bakas ng paa na may kuko. Hindi karaniwang bakas ng paa ng tao. Bandang alas 12, nagtipon ang mga lalaki ng baryo sa may kubo ni Kapitan Tomas. May dala silang sibat, itak at mga bote ng langis. Kung lalabas ulit ang halimaw na yan, hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa, sabi ng kapitan. Habang nagbabantay sila, may biglang humuni sa labas.
Mahina sa una tapos lumalakas, parang boses ng babae na umiiyak at tumatawa. Sa puntong ito lahat kami nanginig sa takot. Mula sa dilim, may lumipad na anino dumaan sa ibabaw ng mga puno. "Nandoon!" sigaw ni Lucas. Tumakbo silang lahat, dala ang mga ilawan. Sa tabi ng sapa, nakita nilang muli si Angela. Nakaluhod sa lupa, may kinakain na hindi nila agad nakilala. Nang lapitan nila, isa pala yung aso ni Aling Sean. Halos wala ng laman. "Angela, tama na!" sigaw ni Jerry. Lumingon ito at sa unang pagkakataon nakita nila ng malinaw ang tunay niyang anyo. Maputla ang balat, ang matay pulang-pula at ang bibig ay puno ng matutulis na ngipin. "Hindi niyo ako maintindihan. Hindi ko to ginusto," sabi ni Angela. Pero lumapit si Kapitan Tomas sa hawak ang buntot pagi. "Umalis ka sa baryong to. Kung hindi, mapipilitan kaming tapusin ka." Napasigaw si Angela, isang sigaw na halos bumasag sa tahimik na gabi. Pagkatapos nun, bigla siyang tumakbo papasok sa kakahuyan. Hindi na nila siya nasundan dahil parang naglaho sa hangin. Kinabukasan nakita nila ang mga bakas ng dugo papunta sa bundok, pero doon na rin nagtapos ang mga bakas. Mula noon, muling natahimik ang baryo. Wala nang namamatay na hayop, wala nang sigaw sa gabi, pero si Jerry hindi pa rin mapakali. "Babalik yun. May utang siya sa atin, lalo na kay Noel." Ako naman, tuwing dumadaan ako sa may sapa, pakiramdam ko may nakatingin pa rin sa akin. Minsan, may naririnig akong mahinang boses sa hangin. Boses ng babae, parang si Angela, humahaplos sa hangin, nagbubulong ng pangalan ni Jerry. Pagkalipas ng ilang linggo matapos ang pagkawala ni Angela, akala namin tapos na ang lahat. Tahimik na uli ang baryo. Wala nang mga alulong ng aso, walang sigaw sa gabi, at unti-unti nang nagbalik sa normal ang buhay ng tao. Pero para sa amin nila Jerry at Lucas, hindi pa tapos ang lahat. May pakiramdam kaming babalik siya. Noong unang Sabado ng Oktubre, napansin ni Aling Sean na nawala ang isa niyang alagang manok. Kinabukasan nakita itong patay sa ilalim ng bahay, tuyong-tuyo, parang sinipsip na naman. Mula noon gabi-gabi silang nagbabantay sa may sapa. Minsan may naririnig silang mahinang pag-awit sa hangin. Hindi nila makita kung saan nanggagaling, pero pamilyar kay Jerry ang boses. Boses iyon ni Angela. Isang gabi bandang 11:00, habang nakaupo sila sa tabing sapa, biglang lumamig ang hangin. Tahimik ang paligid, tanging langit-ngit lang ng mga dahon ang naririnig. "Pre, may naririnig ka ba?" "Oo, parang humahaplos sa hangin." Maya-maya may aninong dumaan sa likod nila. Paglingon nila, isang babae ang nakatayo sa di kalayuan. Nakaputing bestida, basa at mahaba ang buhok. Ang mga mata nito ay kumikinang sa liwanag ng buwan. "Angela," sabi ni Jerry. Ngumiti ang babae. "Namiss niyo ba ako?" sabi niya. "Huwag kang lalapit," sabi naman ni Lucas. Ngunit patuloy itong naglakad, mabagal parang walang bigat sa mga paa. Sa bawat hakbang, nag-iiba ang anyo ng mukha niya. Ang balat nagdidilim at sa gilid ng labi niya ay may tumutulong dugo. "Bakit mo ginagawa to, Angela? Ano ba talaga ang gusto mo?" "Tulong. Hindi ko ginusto to, Jerry. Sinumpa ako. Gusto ko matapos na to," sabi ng dalaga. Hindi makapaniwala si Jerry. "Anong sumpa?" Lumapit si Angela, ngunit nananatiling isang di pa lang ang layo. "Noong bata pa ako, may tumulong sa amin na matandang babae. Akala namin mabait, pero engkanto pala. Nung nagkasakit si mama,
Ipinagdasal ko na lang na sana gumaling siya kahit anong kapalit. Pagkatapos nun, gumaling na si Mama. Pero ako naman ang nagbago. Tuwing gabi nakakaramdam ako ng matinding gutom. Hindi ko mapigilan. Tumulo ang luha sa kanyang pisngi, halong dugo. Sinubukan kong lumayo pero kahit saan ako pumunta, sumusunod ang sumpa. Kaya ako bumalik dito. Tahimik ang lahat. Si Lucas nanginginig pero may awa sa muka. Kung gusto mo matapos lahat, Angela, sabihin mo kung paano. Tanging apoy lang, pero hindi ko kaya sunugin ang sarili ko. Lumapit si Jerry, hawak ang lampara. Kung yan ang gusto mo, tutulungan ka namin. Pero ayokong saktan ka. Ngumiti si Angela. Salamat, Jerry. Pero kapag dumilim na ng tuluyan, hindi na ako si Angela. Aswang na ako. Kapag nagbago na ako, wag kang lalapit. Lumipas ang ilang sandali, biglang bumigat ang hangin. Ang buwan ay natakpan ng ulap. Sumigaw si Angela at bigla siyang nagbago sa harap nila. Ang mga mata nag-aalab, ang ngipin ay tumulis at ang balat naging gulay abo. Lucas, apoy! Sigaw ni Jerry. Dali-dali ang kinuha ni Lucas ang bote ng langis at sinindihan. Habang nakataas si Angela, humagikik ito. Hindi niyo ako matatalo. Pero lumapit si Jerry kahit nanginginig. Pasensya ka na, Angela. Itinapon niya ang apoy. Sumabog ang liwanag at sa loob ng ilang segundo, umalingaw-ngaw ang sigaw ng isang babae. Kinabukasan, natagpuan nila sa gilid ng sapa ang abo at ilang piraso ng puting tela. Wala lang katawan, wala lang dugo. Tahimik ang paligid pero may naamoy silang halimuyak ng isda. Pamilyar, parang mula sa mga paninda ni Angela. Simula noon, muling naging tahimik ang baryo. Walang aswang, walang alulong ng aso. Ngunit si Jerry, araw-araw pa rin pumupunta sa sapa. Tinitignan ang tubig. Minsan daw, nakikita niyang may lumulutang na bulaklak ng isda. Parang inaalay ng hangin. Bago tuluyang umalis si Jerry sa baryo, dinalaw niya ako. Kapag may narinig kang humahaplos na boses sa gabi, huwag kang matakot. Baka si Angela yon, nagpapasalamat. Sabi ni Jerry. Pagkatapos noon, hindi ko na siya muling nakita. Hanggang ngayon, kapag may bumabagtas na malamig na simoy ng hangin tuwing gabi, minsan may naririnig akong mahina, isang boses na bumubulong ng pangalan ni Jerry. Pagkaraan ng ilang buwan matapos ang insidenteng iyon, halos nakalimutan na ng mga taga-baryo si Angela. Tahimik na ulit ang baryo. Nang bumalik ang mga bangka sa laot, parang nagbalik din ang sigla ng mga tao. Pero kay Jerry, hindi pa rin payapa ang gabi. Tuwing dumadaan siya sa sapa, nararamdaman pa rin niya yung bigat sa hangin. Parang may nakatingin sa kanya mula sa ilalim ng tubig. Isang gabi habang umuulan ng mahina, narinig niyang parang may tumatawag sa labas. Mahina lang yun pero malinaw. Napahinto siya sa paglalatag ng lambat. Wala namang ibang tao sa paligid. Lumabas siya, bitbit ang lampara. Sa may dulo ng bakuran sa tabi ng puno ng saging, may bakas ng basang paa. Maliit parang babae. Sumunod siya sa bakas hanggang sa may sapa. Pagdating doon, may nakita siyang kumikislap sa tubig. Isang piraso ng puting tela, sinunog sa gilid pero may natirang sulat na mahirap basahin. Napatras siya na palunok. Tumakbo siya kina Lucas. Pre, bumalik siya, hingal na sabi ni Jerry. Napakunot noo si Lucas. Paano mo nasabi? May iniwan siyang tela sa may sapa eh. May sulat pa. Baka naman hangin lang yun. Hindi pre, yung boses niya naririnig ko eh. Tahimik silang dalawa. Si Lucas bagamat hindi naniniwala sa una,
Alam niyang hindi si Jerry yung tipong mag-iimbento ng kwento. Nag-ayos siya ng mga gamit, kinuha ang kanyang bolo. Kung totoo yan, kailangan natin maganda. Hindi na tayo pwedeng magbigla. Kinagabihan pumunta silang dalawa sa kubo ni Kapitan Tomas. Kap, may kakaiba na naman sa may sapa eh, sabi ni Jerry. Nag-ayos ng upo ang kapitan. Wala na dapat yan. Hindi ba't sinunog nyo na yung bangkay? Wala kami nakitang bangkay, sabi ni Lucas. Abo lang yung nakita namin eh. Tumahimik ang matanda. Kapag hindi tuloy na nasunog ang laman, maaaring may natirang bahagi. Kapag may natira, buhay pa yon, sabi ng kapitan. Dalawang gabi lang ang lumipas, muling nag-ingay ang mga aso. Tahol ng tahol hanggang sa madaling araw. Nang silipin ng mga tao, may mga aninong gumagalaw sa may kakahuyan. Kinabukasan, may nakita silang bakas ng dugo sa may pader ng kapilya. Isang babae na madalas magdasal tuwing hapon ang unang nakakita. Jerry, Lucas, may dugo dito sa likod ng simbahan. Nilapitan nila at nakita nga mga patak na parang hila papunta sa kakahuyan. Baka hype lang yan. Pero ramdam nilang lahat na hindi ito ordinaryo. Pag uwi nila, narinig ulit nila ang boses mula sa labas. Jerry, tulungan mo ko. Napaiktad siya. Hindi iyon boses ng multo na nakakatakot. Malungkot, parang humihingi ng awa. Dumating ang isang malakas na bagyo kinabukasan. Halos kalahating baryo ang binaha at natanggal ang bubong ng mga bahay. Sa gitna ng ulan, pumunta si Jerry sa sapa para tignan kung tataas ang tubig. Parang nagliliwanag ang kidlat. Nakita niya ang anyo ng babae sa kabila, basang-basa, nakatayo, nakatingin sa kanya. Angela! Tawag niya, pero tinig ng hangin lang ang sinagot siya. Pag uwi niya, sinabihan niya si Lucas. Pre, kung patuloy kang lalapit sa may lugar na yon, baka ikaw ang isusunod niya. Hindi ko siya kaya pabayaan, Lucas eh. Kung may paraan para tuluyan siya mapatahimik, kailangan kong hanapin. Pagkalipas ng ilang araw, humupa ang ulan. Habang nililinis nila ang paligid, may natagpuan ng isang babaeng kakaibang bato sa ilalim ng sapa. Itim bilog, parang may ukit ng muka. Dinala niya ito kay Kapitan Tomas. Kap, baka ito yung dahilan kung bakit hindi siya matahimik. Aba, hindi ito ordinaryong bato. Ginagamit ito ng mga nilalang para manatili ang kaluluwa sa lupa. Pinatawag si Jerry. Kung gusto mong matapos ang sumpa, ibalik mo to sa lugar kung saan nagsimula ang pagbabago. Sa may sapa ba yun, Kap? Hindi. Sa tuktok ng bundok sa likod ng gubat. Doon daw tumira ang matandang engkanto na nagbigay ng sumpa kay Angela. Kinabukasan, maaga silang umalis. Si Jerry, Lucas at ang isa pang babae. Bitbit nila ang bato, bawang at langis. Habang paakyat, palalim ng palalim ang gubat. Walang ibon, walang kuliglig, tanging mga yabag lang nila. Parang ayaw tayong paakyatin, sabi ng kasama nilang babae. Baka nga, pero kailangan nating tapusin to, sabi naman ni Lucas. Pagdating nila sa tuktok, may nakita na silang lumang kubo na halos gibana. Sa harap nito may bilog na bato at mga lumang simbolo sa lupa. Ibinaba ni Jerry ang itim na bato. Paglabag niya, biglang humangin ng malakas. Lumamlam ang langit at may narinig silang halakhak ng babae. Bakit niyo ako dinala rito? Nasa likod nila si Angela. Nakatayo, may apoy sa mga mata. Angela! Gusto ko namin mapalaya. Mapalaya? Hindi niyo alam ang ginagawa ninyo, sabi ni Angela. Sumugod si Angela pero hinarang siya ni Lucas gamit ang buntot pagi.
Hindi mo kami malilinlang. Sumigaw ang dalaga sabay tinamaan ng apoy na galing sa bato. Umuga ang lupa. Agnes, buhusan mo ng langis! Utos ni Jerry. Tinapon ni Agnes ang langis sa bato at nagliyab ito. Sumigaw si Angela. Unti-unti nagbago ang anyo. Ang balat niya ay natutunaw at ang mga mata naglaho. Salamat, bulong niya bago tuluyang naging abo. Nang matapos ang lahat, biglang lumiwanag ang paligid. Ang hangin ay bumalik sa normal at ang mga ibon muling nag-awitan. Kinuha ni Jerry ang natirang abo at tinapon sa sapa. Pahinga ka na, Angela, mahinang sabi niya. Pagbalik nila sa baryo, napansin nilang tila gumaan ang paligid. Wala nang malamig na simoy tuwing gabi. Ang mga aso tahimik at ang mga tao muling nagkumpiyansa. Ngunit si Jerry, kahit papaano, hindi makalimot. Minsan, kapag nagtitinda siya ng isda sa palengke, may mga lalapit na langaw tapos biglang nawawala. Sabi ni Agnes, baka binabantayan ka pa rin nila. Si Lucas naman tuwing gabi ay nagdarasal sa tabi ng bintana. Dala pa rin ang buntot pagi. Hindi sila makapaniwala na tapos na nga, pero sa mga tahimik na gabi, may pagkakataong naririnig pa rin nila ang pagaspas ng pakpak mula sa malayo. Mahina lang, pero sapat para magbalik ng alaala. Isang umaga, habang nagtitinda si Jerry, may batang lumapit. Manong Jerry, may babae po sa sapa. Tinutulungan kami manghuli ng isda. Ngumiti si Jerry at dahan-dahang tumingin sa langit. Baka bantay nyo yan, sagot niya. Ngumiti ang bata at tumakbo palayo. Nang mag-isa na si Jerry, napatingin siya sa dagat. Ang alon ay kumikintab sa araw at sa pagitan ng mga alon, parang may sumisilip. Isang babae, payapa, nakaputing damit, may ngiti sa labi at hindi na siya natakot. Sa halip na pangiti siya at mahina niyang sinabi ang, magpahinga ka na, Angela. At habang papalubog ang araw, narinig niya ulit ang mahinang alulong. Pero ngayong gabi, hindi na ito nakakatakot. Tunog ito ng kalayaan ng pag-uwi ng isang kaluluwang tuluyan ng nakahanap ng kapayapaan. At dito po natatapos ang ating kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli.